Tumayo po ang lahat. Pwede na. Mga awit, 136:13. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tayo po'y manalangin. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na banal at dakila. Ama, salamat po sa gabing ito. Narito po kami para magpanalanginan sa bawat isa. Kayo po ang aming itinataas sa gawain na ito, Ama. Tinataas din po namin sa inyo ang aming pastor, si Pastor Ama. Lagi mo po siyang iingatan, bibigyan ng kalakasan, maging ang kanyang buong pamilya. Ama, lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng iyong mahal anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Tayo po ay umawit. Hindi ka kay Jesus, iyong ay sumunod. Mahirap magkatakot sa pag-ibig mo. Tayo'y naninilbihan, taong Ngayon naman po'y makakarinig po tayo ng pasalamat o testimony mula sa ating kapatid JC Kayabyab. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng gabi po pala.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po, pinaka-recent na blessing na natanggap ko po is pag-enroll ko po sa aking new school, which is Mapua po. Thankful ako kasi napasa ko na po lahat ng mga requirements na kailangan ipasa and lahat po ng mga requirements na kailangan for school ID na kukunin po sa pasukan. Sobrang thankful ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng magandang school para sa aking senior high. And sa family naman po, thankful kasi wala naman pong nagkakasakit and maayos naman po. And kahit pagod and maraming ginagawa, nandyan pa rin po si Lord na ginagabayan kami at di kami pinapabayaan. Yun lamang po at maraming magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Good evening po. Ayan. Ako rin po, gusto ko lang din pong mag-share ng isang bagay na pinanghahawakan ko ngayong linggo pong ito. Kung natatandaan nyo po yung naging message po ni TNP, Tunay na Pogi, Edbay. Sabi niya po sa message niya po na yun, God will provide. Sobrang simple lang po ng isang message po na yun, pero totoo po siya. God will provide. Anumang panahon at anumang pagkakataon sa ating mga buhay, God will provide. And isa po yan sa mga pinanghahawakan ko ngayong linggo, and true enough, ang Panginoon po ang magpro-provide sa lahat ng kailangan natin, sa lahat ng hindi natin kayang gawin. God will provide. And ngayong pong gabing ito, samahan niyo po ako sa pag-awit. Tunay na ang Panginoon ay walang katulad sa ating mga buhay. Kaya samahan niyo po akong umawit ngayong gabi pong ito. Tayo pong lahat. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay patuloy na umawit at magpuri sa Panginoon dahil ang ating Panginoon ay tunay na dakila at tapat sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay umawit. Atin pong awitin, dakila siya. Tayo pong lahat ay pumalakpak. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya. 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 Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ngayon naman po'y makakarinig po tayo ng salita ng Diyos na pangungunahan po ng ating mahal na pastor, Jojo Pidio. Hello po. Amen. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, ako rin po ay nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil tunay na hindi naglilikat o hindi nawawala kanyang mga biyaya. Minsan, tayo pa yung nagkukulang. Pero kahit kailan, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Sandali po tayo manalangin. Dakilang Diyos na abang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na binigay mo sa amin. Nawa ang mga salita mo ay siyang mamutawi sa aming isip, sa aming puso, sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen po. Tunay po na ang bawat isa po sa atin na nagkaroon ng pagkilala sa ating Panginoon ay kinilala natin siya bilang
Panginoon at sariling tagapagligtas. At pag dumaan po tayo sa ganung sitwasyon na nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, yung Espiritong Banal, yun yung patuloy na bumabago sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Okay. Pero sa ating journey ng ating pagiging isang lingkod ng ating Panginoon o isang anak ng Diyos, marami tayong mga challenges sa buhay. At ang alam kong sigurado rito is once na kinilala natin ng ating Panginoon, darating tayo dun sa isang step ng ating buhay na sisimulan nating maglingkod at maging alagad ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is yung the cost of following Jesus. Ano ba yung halaga ng naglilingkod na inuuna natin ang ating Panginoong Hesus? Bakit natin kailangang sukatin o timbangin yung ating halaga ng ating paglilingkod? Sa teksto po nating pagbabatayan ay simulan ko po ito sa Lucas 14:28 hanggang 33. Ngunit, hayaan yung basahin ko na lang yung Lucas 14:33. Naganda po sinasabi. Sabi rito, gayunman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Para maintindihan natin ito, kailangan basahin natin yung Lucas 14:28 hanggang 33. And sisimulan natin ito sa verse 28 hanggang 30. Kasi para makita natin kung paano kinumpara o ginawa ng ating Panginoon na mapagtibay kung paano natin susukatin yung ating paglilingkod o isang pagiging alagad ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Lucas 14:28-30, pinaunawa ni Jesus ang halaga ng pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagwawangis. Pagwawangis, pagkukumpara, ibig sabihin, metaphor. No? Sinimulan niya ito sa Lucas 14:28-30. Sabi niya, hinalin tulad niya ito sa isang tore. Sa isang tore. Sabi, kung tayo daw ay nagbabalak na magtayo ng tore, marami tayong dapat gawin na kailangan natin ng pagpaplano, paano natin ito kukwentahin, yung magagastos natin para sapat yung pera na para matapos ito. We must count the cost in order to know ano yung kailangang gawin. Kasi sabi rito, kasi baka matapos nating mailagay yung mga pundasyon, tapos nating maayos yung tore, ay minsan dahil sa hindi natin na-estimate, hindi natin nakalkula yung ating gastos at yung mga kailangan gawin, hindi natin
matatapos ito. May isang picture ako nung punta kami sa Japan, yung Kyoto Tower. Napakaganda ko nun, nung Kyoto, no? And simbolo yun na kaya titingalain mo. And nagpakuha kami bilang isang pamilya doon. At ito yung nagsisimbolo na tunay na pinagbuhusan ng pagpaplano. Pinagbuhusan ng magandang budget para maitayo ang tore na yon. Ngunit, meron din picture dito na ngayong sitwasyon na paano kung hindi mo matapos ang isang tore o isang bahay. Nakalagay dyan, parang kulang, di po ba? Yung tore na yon, pag tinignan mo sa malayo o na mataas siya, kulang. Hindi siya tapos. Pinapakita po rito na kung tayo ay magtatayo ng isang bahay o tore, bago natin simulan ang isang bagay, tignan muna natin kung handa tayong tapusin ito. Tingnan natin kung kaya nating panindigan na matapos ang tore na ito. Ang isa po sa kailangan upang maging alagad ng ating Panginoon is dapat tayo ay handa na pag tinawag tayo ng ating Panginoon sa isang gawain ay sumasagot tayo. Sabi, Jesus is calling us to follow Him in discipleship. Tinatawag tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya bilang mga alagad. Kasi sabi dun sa verse 28 to 30, kailangan i-discern natin yung cost. Bilangin natin yung cost sa bawat individual calling sa bawat isa sa atin. Naniniwala ko na once na tinanggap natin ang Panginoon, may isang calling sa inyo na tatawagin kayo. Ito ay special, ito ay personal na itatawag sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng counting the cost? Pag sinabing counting the cost of our calling means taking time for thoughtful reflection to fully understand and accept the sacrifices, the potential hardships required to fulfill your God-given purpose. Kailangan alam natin yung susuhungin natin bago natin tanggapin kung ano man yung tawag na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi, pag tinanggap natin ito ay isang ating responsibilidad sa ating Panginoon na gawin ito, na i-prioritize ito, na tapusin, sapagkat ito ay hindi lang sa atin, kundi kakapuri sa ating Panginoon. Naalala ko nung tinawag ang si Simon tsaka si Andrew ng ating Panginoon, alam ng Panginoong Hesus kung ano ang klaseng trabaho ang ibibigay sa kanila. God, Jesus, know what is exacted for them when they are called. Sabi sa Mark 1:16 to 18, sabi, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. At sabi ni Jesus, come, follow me. I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and
follow Him. Tignan po natin ang istoryang ito. Nung nangyari kasi ang sitwasyong ito, the moment na tinawag sila ni Jesus, alam na nila at kilala na nila si Jesus. Dahil si Andrew at si Simon ay alagad ni Juan Bautista. Laging sinasabi ni Juan Bautista ang tungkol kay Jesus, ang paparating na Mesyas. Kaya nung narinig nila si Jesus, ay agad-agad silang sumunod. Nandun yung in-embrace nila yung tawag ng ating Panginoon. They left their nets, kung ano yung pinagkakabala nila, at sumunod sa ating Panginoon. Sapagkat yung tawag sa kanila ay hindi para lang maging mangingisda, kundi sila tinawag to become fishers of men. Tandaan na natin, mga magulang at mga kapatid, God initiates the call. Siya yung nagsasabi at tinatawag tayo sa espesyal na gawain sa bawat isa sa atin. Hindi pinipili kung ikaw ay kababaihan, kalalakihan, o kabataan, tinatawag ka niya sa isang personal at specific na tawag. And ang dapat natin gawin, we must respond to the call. God knows what will be exacted from us to the end. Kasi, in embracing that call of Christ, we must be aware that He will call us to one ministry, isang ministry that will be fitted for us. God knows kung ano ang iyong kakayahan. Alam ng Diyos kung ano yung dapat niyang ipagawa sa iyo. We only need to respond to that call. And sabi noon, we must have an upfront commitment to follow Christ to the highest possible cost. Ano po ang ibig kong sabihin nito? What does this mean? Pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus. Jesus is reminding us para maging galagad is katulad ito ng pagbibuild ng tower na hindi mo siya iiwan sa kalagitnaan at sasabihin mong hindi ko na kaya at ayoko na. It's a commitment na binibigay sa bawat isa sa atin. Kaya dapat sa atin mga magulang at mga kapatid, to be a disciple of God, maging buwang loob natin na rumispande agad sa tawag ng ating Panginoon. Para yung isang bombero, no? Ang isang bombero ay rumiresponde agad sa isang tawag kapag may isang area na nasunugan. Ngunit, hindi niya sasabihin na kaya na ng ibang area yon. Kaya na ng ibang fire station yan. Kailangan niya na rumispende at sumama at tumulong ulang patayin at puksain ang sunog. Para po yung pinapainindi sa bawat isa sa atin para maging marubdob yung ating pagnanasa na malaman natin anumang halaga ng pagtawag na ito. We must have a commitment na tapusin with a higher cost of risk at dapat nating tandaan. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, the true cause or the true test
of being a disciple to the highest price is makikita po natin ito hindi dun sa verse 28 to 30, kundi kailangan nating basahin yung the first two verses before that and the last three verses of that. Kailangan tingnan natin yung extreme language tsaka yung absolute upang maintindihan natin ano yung what is it the cause of following Jesus. Ang sabi po sa Lucas 14:26 to 27, sabi, ang sino mang pumarito sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama at ina, asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, maging sa sarili niyang buhay ay hindi maaring maging alagad ko. Ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ito. Pansinin natin, ano yung dalawang extreme na verse na makikita natin sa 26 at 27. Ang sabi dito, hate, mapuot sa kanyang mga magulang, sa kanyang kaibigan, sa kanyang sarili. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung mapuot. Sabi rito, hatred here means defending your found faith in God through Christ Jesus, claiming that He is to be worthy in my life. Ibig po sabihin dito, hindi yung pag-alipusta o hindi pagkilala sa ating mga magulang, kundi yung ating naranasan pananampalataya, yung faith na naramdaman natin is dapat panindigan natin sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho. Alam ko, kailangan nating kumita sa ating pamilya, kailangan nating mag-aral, kailangan nating gawin ang nararapat. Ngunit, ang sinasabi kasi dito is, marami kasing mga kabataan ang ganito yung sitwasyon na minsan, hindi na nila kinikilala yung parang yung kanilang mga gawain sa kanilang mga tahanan, gawain sa kanilang pamilya, hindi nila nagagampanan. Mas inuuna na nila yung mga ibang bagay na, example, busy sa church. No? So, ang hate dito na sinasabi is kailangan matuto rin tayo bilang mga anak na maging mabuting modelo sa ating mga pamilya. Inaasikaso natin yung trabaho sa bahay, nag-aaral tayo ng maayos, inaalagaan natin yung pamilya kung tayo nagtatrabaho. Sapagkat kung hindi natin gagawin ang mga bagay na ito, magiging walang kabuluhan yung cost of following Christ. Parang magiging naglilingkod lang tayo, pero tayo ba'y naglilingkod ng tapat sa bawat pamilya natin? Naging modelyo ba tayo sa ating mga pamilya? And sabi rito, ang commandment ng Panginoon to hate our father and mother, it requires to prioritize yung relasyon natin with Jesus over relationship sa ating mga parents, sa ating mga siblings, sa ating mga family members, at sa ating mga trabaho. Naalala ko nung
nagkatrabaho pa ako, o ng mga kabataan ko, tuwing kami mag-retreat, minsan ako'y walang leave. Nagpapaalam sa boss. Minsan hindi pinapayagan. Nagagalit ang boss. Sabi, mag-absent ka na naman. Sabi ko, kailangan. May times nga ho na parang nung umattend ako ng retreat, wala akong pay. Isa po yan sa cost ng paglilingkod o being alagad. Sabi rin dito, pangkalawang extreme, sa verse 27, sabi, we must carry the cross of Christ. Ano pong ibig sabihin natin dito? Tinatawag tayo ng ating Panginoon na dalhin natin ang krus ng ating Panginoon araw-araw. Meaning, we must be willing to sacrifice for the cost of Christ. Na kahit mahirap ang ministeryo na binigay sa bawat isa sa atin, kahit mahirap ang umattend ng PAW, kahit mahirap umattend ng upward at mga gawain, kahit minsan pagod ka na dahil sa overtime. If you want to commit your life to Christ, dadating at magbibigay ka ng panahon sa gawain. Sapagkat isa ito sa pagdadala ng krus ng ating Panginoon. Ang halipustain dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang sabihing corny dahil hindi ka nagjo-join sa ibang mga gatherings ng kaskwela at ng mga ka-office mate. Ito'y isang kalbaryo na ating dinadala as pagmamahal o commitment sa ating Panginoon. Ang sabi dito is we must have authentic discipleship. Sabi, authentic discipleship may extract from you or require something at the highest price physically. Ano pong ibig sabihin nito? Is having a continuous relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ, kahit marami kang pinagdadaanan sa buhay, na pinibigay mo lagi ang buo mong lakas sa paglilingkod sa Diyos. Oo, nakakapagod. Oo, bakit ako lagi? Parte yan ng ating paglilingkod at pagdadala sa krus, sa kalbaryo ng ating Panginoon. And nandun yung desisyon to trust and obey God. In other words, we must be sold out for the cause of Christ. Kapag sinabi natin, I believe in God, we have the full trust and confidence to surrender to His words. Mga magulang, mga kapatid, kailangan sa ating mga buhay, dapat si Kristo ang maging sapat sa ating mga buhay. Ang tanong lang po sa bawat isa sa atin, kinikilala mo ba ang Diyos sa buhay mo araw-araw? Ginagawa mo ba ang lahat, whatever it takes, to take the cross and follow God? At panghuli, yung sinasabi po sa verse 33. Ano po yung sinasabi sa verse 33? Sabi doon, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng bagay. Lahat ba tayo
na nakakilala sa ating Panginoon, kaya ba nating talikuran ang lahat ng bagay para sa ating Panginoong Heso Kristo? Are we willing to give up everything for Christ? Kinakailangan lamang to give up everything for Christ. It requires commitment and faithfulness. Mga magulang, mga kapatid, ano ang isang bagay na hindi mo pa naisusuko sa Diyos? Ang iyong bang karir? Ang iyong bang ambisyon? Yung pangarap mo ba? Yung maging mapagmautas mo? Yung galit mo? Kailangan ready tayo anytime isuko ang lahat ng ito kung gusto nating maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa, sana sa maiksing mensaheng ito yung maging panahon na ibigay mo ang lahat para sa Kanya. Hindi pwedeng kalahating katawan lang ang isusunod mo. Hindi pwedeng yung utak mo lang ang ibibigay mo. Hindi pwedeng may maitim kang puso at mapagimbot na puso. Ang sabi, ibigay mo lahat. Lahat ng pag-ibig mo, lahat ng pag-asa, lahat ng pangarap, lahat ng takot mo, ay ibigay mo sa ating Panginoon. At kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, tayo ay we will richly blessed by God. Heavenly word. Sa panahon na sa kabilang buhay. Sapagkat ang sabi sa Luke 14:14, you will be repaid at the resurrection of the just. Ang lahat ng ating pagpapagal bilang mga alagad ng Diyos ay mayroong kabayaran sa kabilang buhay. So dapat tayo, mga magulang, mga kapatid, ibigay natin lahat para sa Panginoon ang ating buhay sapagkat siya ay lahat-lahat para sa atin. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa gabing ito. Ibigay mo sa amin. Salamat at patuloy kaming nananampalataya sa iyo. Nawa kami bilang mga alagad mo, may bigay namin ang best namin sa iyo at huwag namin talikuran ang lahat ng mga bagay kundi maglingkod kami ng may commitment at may pananampalataya sa iyo habang buhay. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Purihin po yung salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay maghahano na po tayo ng handog kasabay ng awit. A pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past.
things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. Tumayo po ang lahat. Manatili po tayo sa pagkakatayo. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. Prayer Group 1 po para po sa kababaihan 1 and 2. Prayer Group 2 para po sa pagawain ng Tipas Unida mula po kay Ninya hanggang kay Jenny Lynn. Prayer Group 3, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia, mula kay PD hanggang sa technical. At yung Prayer Group 4 po, panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at ng buong mundo, kalalakihan at ang ating pong pastor, ang mga manggagawa. Sama-sama na po tayo sa ating ipapanalangin.
Tumayo po ang lahat para sa ating doksolohiya. Dakilang Diyos na mamamagriyan sa lahat. Maraming salamat sa natapos naming pananambahan. Ikaw ang patuloy na magbigay ng paggabay sa bawat isa sa amin. Nawa ang mensahe mo na naraman namin ngayon ay tumimo sa aming mga puso at isipan na ikaw ang bigay ng kalakasan, patnubay sa bawat isa sa amin. At sa aming paghiwa-hiwalay, nawa may mo sa amin ang iyong pasmas. Sa Kanya na mapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilan, kapamalan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.